ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po po. Good morning. So salamat sa Panginoon na sabi mo nga sa katabi mo, salamat sa Diyos nandito ka. So, salamat sa Diyos kasi meron tayong tatlong kasama sa grupo natin. Ngayon ay pinaglalamayan or I think parang 4 pa nga yata. Pero salamat sa Diyos kasi alam natin na nandyan siya. Alam natin na yung mga bata pwede sa Sunday school. Sama ka Sunday school. Doon lang nakikita mo mama mo doon. Doon lang sa may salamin. Allen, paki-usher yung bata Sunday school. First time niya, sabihan yung teacher, para hindi siya matakot, sisilipan niya yung nanay niya rito. So salamat sa Panginoon na sabi nga niya, pangako niya, hindi siya tumitigil. Hindi niya inaalis yung paningin niya sa atin. Kaya makakaasa tayo na yung pangako ng Diyos natin ay siya yung tunay na promise keeper na kapag pinangako niya, siguradong gagawin niya. So salamat sa Diyos, patuloy tayo sa series ng Luke at ito yung pinakamahabang sulat sa Old Testament. Again, na-amaze ako sa kanya yung sumulat dito, hindi niya binanggit yung pangalan niya ni minsan. So it's a very manifestation o katunayan yung pagiging magpagpakumbaba niya. Ito yung hinahanap ng Panginoon. So last week, ito yung natandaan nyo, ito yung mga sanhi ng pagkakasala na mag-ingat ka, hindi ikaw maging sanhi ng pagkakasala ng kapwa, mabuti pa daw mamatay ka na. Kasi mahal tayo ng Diyos na hindi dapat hindi ikaw magiging dahilan para ma-stumble yung kapwa mo. Then again, napag-aralan natin, ilang beses magpatawad dapat? Walang katapusan. Pero last time, pinag-aralan natin yung kapatawaran na merong condition. Nasabi niya kapag humingi siya ng tawad, nagsisi siya, patawarin mo siya. Conditional forgiveness yon. Pero mas maganda doon yung unconditional forgiveness. Kapag gumawa ng kasalanan ng kapwa mo sa iyo, kahit hindi pa siya humingi ng tawad sa pangalan ni Kristo, kahit na nagmumura ka pa sa pangalan po ni Kristo, pinapatawad ko po yung taong ito sa nagawa niyang sugat sa aking puso. Bakit? Ikaw ang magbe-benefit nun eh. Remember? Paalala ko uli. Kaya tayo nagagalit sa mga taong gumawa ng masama sa atin. Meron silang nasugat sa puso natin sa ginawa nilang masama. At kaya kapag nakikita mo itong taong ito, parang nasisira na yung araw mo, di ba? At kapag nakita mo siya, kapag kumukulog, gusto mo yung kulog o yung kidlat pumunta sa kanya, di ba? So, natural yun kasi meron kang sugat. Kaya lang tinuturo ng Diyos, hanggat hindi mo napapatawad yung taong yon, unconditional, kahit hindi siya humingi ng tawad, yung sugat sa puso mo, hindi siya kailanman maghihilom. Nakuha? So kahit matanda ka na, kahit sa next generation papasa, nakikita nyo yan sa mga lahi-lahi. Next generation pumapasa yan. Bakit? Dahil walang kapatawaran ng kasalanan. Again, paano ka maging madali magpatawad? Gumawa nga siya ng masama sa'yo, di ba? Alalahanin mo lang kung paano ka pinatawad ni Kristo, di ba? Alalahanin mo lang na ikaw din naman nagkakasala ka everyday, di ba? So yung sabi niya, ito yung magbe-benefit ka kasi yung nasugat na yon, hindi siya maghihilom hanggat hindi mo pinapatawad yon. Kahit galit ka pa, immediately patawarin mo na. Sa pangalan ni Kristo, Panginoon, pinapatawad ko po itong PI na to na gumawa ng masama sa akin. Yung ganun, kahit galit ka pa, kasi ikaw yung magbe-benefit nun. Kapag naghilom na yung sugat na nagawa sa iyo ng taong yon, hindi mo makakalimutan yung ginawa niyang mali. Pero yung pain o yung sting, kumbaga, wala na yon. Nandun yung peklat pero wala na siyang sakit. Kaya again sabi niya, mag-ingat kayo kasi darating yung mga taong magiging katisuran. So lalo ikaw naman na huwag kang maging katisuran kasi mananagot ka sa Diyos. Remember, tandaan niyo, mag-ingat na matisod ang iba at dapat parati kang handang magpatawad. Kahit hindi pa humihingi ng tawad. Pero last time lesson natin,
conditional nga siya. Kapag nagsisi siya, humingi siya ng tawad, saka mo siya patatawarin. Pero in general rule, ini-encourage ko kayo na kahit hindi siya humingi ng tawad, patawarin mo kasi magbe-benefit ikaw. Ikaw ang magbe-benefit. At ngayong umaga, ito yung pinagaling ang 10 ketongin. Sa kwento natin sa Luke 17, 11, 19, susundan natin yon. 10 yung pinagaling ni Jesus, pero isa lang yung bumalik. So tanong ni Jesus, nasan yung 9? Tanungin mo yung katabi mo, nasan yung 9? 10 yung pinagaling niya, pero isa lang yung bumalik kay Jesus para magpasalamat. And then sana, bago tayo matapos ngayong umaga, alin ka rito? Kasama ka ba sa 9 o ikaw yung isang bumalik kay Jesus? Kaya tingnan natin, basahin natin sa Luke chapter 17, verses 11 hanggang 19. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin? Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Ama, salamat po sa salita mo nga po na iniwan mo po sa amin. At tulungan mo po kami kasi kundi mo po kami biyayaan ng pag-intindi, hindi po namin ito maintindihan. Kasi nga po, salita mo nga po itong tunay na kahulugan ng salita mo at ito po idikit mo sa puso't isipan po namin. Kasi in 48 hours po, Diyos, alam mo po yun, makakalimutan po namin lahat ng narinig po namin ngayong umaga. Kaya ito po, tulungan mo po kami na matandaan po namin ito, paniwalaan po namin sa biyaya mo at magamit po namin gabay sa araw-araw na buhay po namin. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami, maitaas ka po namin sa pamamagitan po ng pagbababa ng sarili po namin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong upo. And then pinagaling ang 10 ketongin. Papunta na si Jesus. Remember dun sa after kay John the Baptist, pinrepare niya yung dadaanan ni Jesus. And then at the age ng 30, around 30 years old si Jesus, nagsimula siyang mag-mission, mag-ministry. Ang pinakapunto niya ay kaligtasan. Kaya lang ang tao, ayaw nilang diretsong kakausapin mo ng spiritual. So nang ginagawa ni Jesus para ma-attract niya yung crowd, gumawa siya ng mga miracles. So pagpapagaling ng karamdaman, pinapakain niya yung maraming libu-libong tao, di ba? Na doon sa pinakain niya yung 5,000 men yun. Na pag sinama mo yung babae, sinabi mo yung mga bata, mga around 25,000 yon. Pinakain niya, nagmula sa ilang pirasong tinapay at ilang pirasong maliliit na isda, di ba? And then, it is amazing kapag inimagine mo na pagkatapos pinagpireperso ni Jesus, siyempre, siguro isang lakad lang ng mga apostles, wala na, di ba? And then, na-imagine mo ba kung paano lumalabas sa kamay ni Jesus yung tinapay at tinapay at saka isda? Iyon ang tunay na miracle. Ang tunay na miracle, yung lumilikha ng anumang bagay mula sa wala. Parang God created something from nothing. Yung walang pinanggalingan, hindi maabot ng kaisipan ng tao. Iba yung inayos mo lang siya, pinalaki mo siya, pinataba mo siya, iba yon. Pero ito, mula sa wala, lumilikha ang Diyos. This is the miracle. Kung paano niya nilikha ang langit at lupa, the same. Na wala pang hugis ang mundo, the same. Ito yung tunay na miracle na hindi maabot o hindi magawa ng tao. So papunta na siya sa Jerusalem. Imagine mo, Galilea siya, inuna niya yung mga mahirap sa Galilea. Galilea, mga fisherman, di ba? Remember, mga apostles niya, hindi nakapag-aral doon kasi mahirap ang buhay na nabubuhay sila sa pangingisda lang.
And then pagkatapos ng paakyat niya, imagine mo, nandito yung Sea of Galilee. And then, pag pumunta ka rito sa baba rito, nandito yung Dead Sea. Kapag pumunta ka sa Dead Sea, nasa pinakamalalim na lugar ka ng mundo. Na kung bakit yung tubig doon sobrang alat, kahit wala ka salbabida, gumanong ka, nakalutang ka. Pero never na ano mo yung mata mo kasi masakit, kasi sobrang alat. So dito, may imagine mo, pakyat na ganyan, pakyat si Jesus na ganyan, and then in a few months, papunta siya ng Jerusalem kasi dito siya, anong gagawin sa kanya dito? Dito siya papatayin para bayaran niya yung mga kasalanan natin. So may imagine mo, yung kwento niya, parang few months na lang siya para makarating sa Jerusalem. And then sa panahon na yon, gumagawa siya ng miracle, pagpapagaling ng karamdaman, pagpapagaling ng mga yung hindi nanganganak, tapos yung mga binubuhay yung patay, pilay nakakalakad, mga ganun, di ba? Pero number one sakit nung araw doon, yung leprosy. So alam niyo yung leprosy, meron tayo sa Pilipinas dati sa Palawan, di ba? Yung leper colony. Kasi ang leprosy, ang sinisira actually niya, it's a kind of bacteria. Ang sinisira niya yung mga nerves na similar siya sa yung side effect ng diabetic neuropathy na nawawalan ng pakiramdam, nagmamanhid. So it's the cause of bacteria, nagmamanhid, and then meron pa siyang ilong mo lulubog siya, kakainin ng laman mo dahil pinapatay yung nerve ng bones. At ang pinakamahirap sa leprosy, namamatay siya hindi actually dun sa bacteria. Halimbawa, yung bahay mo nasa rural areas, kinain ng daga yung daliri mo sa paa, hindi mo mararamdaman yon. Malalaman mo lang yung paggising mo, puno ng dugo yung higaan mo. So, kung minsan, halimbawa, sanay kang maligo ng mainit na tubig, di ba? And then, dahil ang sinisira ng bacteria, yung pakiramdam, para kang naka-anesthesia, parang ganon. So, hindi mo na yung tubig na mainit pala, kasi wala kang pakiramdam, naligo ka, malaman mo na lang nalapnos na yung katawan mo sa napaso na nainit, parang nasunog. So, iyon ang kinamamatay nila, and then para kang buhay na patay. Nakakahawa yon, so hindi ka pwedeng may kasama, so kailangan kanyang isolate from the family, kaibigan, kahit sa simbahan hindi pwedeng pumasok. So, may imagine mo yun sa panahon nila, nandun sila sa labas ng kampo nila. Ang labas ng kampo nila is disyerto. So na-imagine mo kung meron kang leprosy, meron kang ketong, doon ka sa labas ng bayan, ang kasama mo doon yung mga may ketong lang. Malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa kamag-anak mo, mahal mo sa pamilya. Ito yung dilemma noon na para siyang yung natandaan yung COVID, di ba? Isolated ka, pero may maganda pa sa COVID kasi merong doktor na tumitingin sa iyo. I-isolate ka lang nila pero ang tumitingin sa iyo. Pero in their case, sa labas ng camp, ang camp nila merong walls yan, di ba? Laban sa kanilang mga enemy. Doon sila sa labas doon. Disyerto, wala kang makakain. Paggabi, sobrang lamig. Pag-araw, sobrang init. So nandun ang senaryo ng mga tao. Pero during the time of Jesus, ito pakinggan ninyo, there is a dynamics dito na makikita mo. During the time of Jesus, tinanggal niya, pinagaling niya lahat ng may leprosy, lahat ng may sakit doon. Bakit? Kasi meron siyang kapangyarihan. Kaya pag nakakakita kayo na pinagaling ako ni Pastor Ed, hindi po yun. Hindi po totoo ang Diyos na nagpagaling doon. Kasi kung binigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos na magpagaling, abay wala nang may sakit siguro, di ba? I'm a full-time missionary. So siguro araw-araw pagagalingin ko na lang may sakit, di ba? So the fact na meron pang may sakit, hindi na binigay ni God sa atin ngayon sa generation natin. Meron siyang special cases, pero hindi ko pwedeng sabihin na binigyan ako ng kapangyarihan Diyos para magpagaling ng sakit. Pero si Jesus mismo, nilinis niya ang Israel ng karamdaman, lalo na yung leprosy. Ngayon, meron pa sa buong mundo, according to research, mga more than 1 million pa rin na merong nagsasuffer. Pero meron ng gamot itong leprosy nito. So nakita mo doon na because of the power of Jesus, bakit siya gumagawa ng miracle? Para maniwala ang tao na siya ay Diyos. Ngayon, dahil walang miracle, hindi na
naniniwala ang tao at gumawa pa ng miracle. Kaya ano sabi ni Nora Honor? Walang himala. Kasi hindi rin maniniwala. Pero ang purpose ni God, kaya gumagawa siya ng miracle, hindi para maligtas ang tao. Gumagawa ng miracle si God para maniwala ang tao na siya ay Diyos. Kasi ngayon, ang karamihan ng Diyos ng tao, yung sarili niya o gagawa siya ng Diyos-Diyosan niya. And then, ang makikita natin yung kabutihan ng Diyos, yung abag niya, awa at kalinga. Nasa kabila ng sila ay parang rejected, na hindi ka pwedeng makihalo sa kanila. Hanggang ngayon, hindi dumitigil ang Diyos yan. Kinakalinga ka. Ang inaano lang niya, maniwala ka sana na siya ay Diyos. At dahil siya ay Diyos, walang imposible. Kaya niyang gawin kahit ano. At kaya lang, ang hirap pong abutin. Ulitin ko, ang hirap abutin yung ganong klaseng paniniwala. Halimbawa, naniwala ka na, di ba sabi niya, God is good, amen? O, di ba? God is good, amen ka kagad, di ba? Tapos nung wala ka nang makain, parang nawala na yung good. Napalitan ng question mark. Kaya ito yung pagsikapan natin na tunay na maniwala ako na si Jesus, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay mga Diyos to. Diyos talaga ito. Ito yung unang step na dapat nating palitan sa puso natin. Pasasalamat, pagsamba, kaligtasan, again, pinag-aralan natin to. Ito yung hinahanap ni Jesus dito. So ngayon, tingnan ni Jesus sa puso ng bawat isa sa atin. Mag-isip ka nga ng isang bagay na para makita ni Jesus na meron kang pasasalamatan. Isip ka ngayon, anong bagay na gusto mong pasalamatan ng Diyos? Nakaisip ka na? Isa lang. Nakaisip ka na? Isip lang. Huwag mo sabihin sa akin. Isip lang, di ba? O, nakaisip na lahat? At kapag nakaisip ka na, tininan ng Diyos ang puso mo, makikita niya yan. Nakuha niyo yung point ko? Anong nakikita ng Diyos sa puso natin? Di ba sabi niya, hindi ko tinitingnan ang panlabas mo, ang tinitingnan ko ay ang puso mo. So, i-practice mo na kahit ang daming pwedeng pasalamatan. Every day, kung you practice to count your blessing, punong-puno ito ng pasasalamat. Kasi ang dami. At sana ito'y makita ng Diyos, yung pasasalamat niya yan. At siyempre magpupuri ka, salamat po Diyos. At ito yung malinaw na pwedeng panggalingan ng kaligtasan. Ito yung sa kwento natin. Pinagaling sila, 10 sila, pero isa lang yung bumalik para magpasalamat. Bakit siya nagpasalamat? Kasi nandito yung Espiritu ng Diyos, kinikilala niya yung paggaling sa Kanya ang Diyos, hindi yung anumang mga pamamaraan. And then 11, sabayan niyo ako, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. So ma-imagine mo, paakyat siya ng ganon. And then sabi niya, habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may. O bakit? Kasi nakakahawa sila. At saka sila talagang outcast sila. Hindi ka pwedeng lumapit sa kanila kasi nakakahawa yung bakterya na sakit nila. So kalayuan, and then, at sumigaw si Jesus. Sumigaw sila. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagmasdan niyo yung Panginoon. Hindi siya tinawag ni Jesus Panginoon bilang Diyos. Tinawag siya parang yung Panginoon dito, kaya hindi siya naka-red. Kaso nagkataon lang capital siya kasi beginning of the sentence, di ba? Ang Panginoon niya parang master o amo o boss. Yun ang kilala na kay Jesus, amo o boss, pero hindi siya tinatawag na Panginoon kasi hindi pa sila kumikilala kay Jesus na Panginoon. Pero may nababalitaan sila, itong Jesus to nagpapagaling ng mga karamdaman. Kaya sumigaw sila, nagbakasakali sila. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Kasi unclean ka yung, alam niyo ba yung ketong, kung ano itsura ng ketong? Oo, di ba? Sino nakakita na ng ketong yung may natanggal ng parts ng body? Pag nakita mo siya talagang talagang nakakaawa. Yung iba nabubuhay, yung inabutan ng gamot nabubuhay pero may mga missing parts na yung body nila. Pero yung iba ayaw nilang pumunta ng Manila, nandun lang sila sa Palawan kasi doon kasama mo puro may depekto din. Ibig sabihin, accepted ka. Pag dumating ka sa Manila, medyo baka, parang ganon.
mababang tingin. So dito sabi niya, lahat ay pinagaling ni Jesus. Ito yung tinatawag na, hindi sila mananampalataya, hindi sila Kristiyano. Ito yung tinatawag na common grace. Ano yung common grace? Na kapag may halaman ako, may halaman ka, magkatabi yung bukid natin, halimbawa, magpapaulan ng Diyos, di ba? Ako Kristiyano ako, halimbawa, hindi ka Kristiyano. Pero pag nagpaulan ng Diyos, parehong uulanan yun, di ba? That's the common grace. Hindi naman ibig sabihin na dahil Kristiyano ko, umuulan sa akin, sa'yo walang ulan. Although kuminsan nangyayari, coincidence na nangyayari, pero hindi. That's the common grace. Ang common grace, nililigtas ng Diyos, pinapakain niya, kaya masama ka, kaya mabuti ka, pinapakain. That's the common grace. And then, special grace, itong mga nanampalataya o naniwala sa Kanya kasi mga anak na niya ito. So ito yung merong kang chance, meron tayong opportunity na maging adopted son and daughter tayo ng Panginoon. So dito, lahat common grace, lahat sila ay gumaling at luminis doon sa kanilang karamdaman. And 15, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siya, sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Isa sa mga effect ng ketong, itong larynx ba tawag dito? Yung dito, hindi ka makapagsalita ng ganito, parang ganon, parang mga, kasi sisirain ng bacteria ito, so hindi ka makapagsalita. Pero dito makita mo, sumigaw sila kay Jesus eh. So ibig sabihin, even, kapag tinignan mo siya, even nung makita nila si Jesus, pinagaling na sila ni Jesus, even without asking kay Jesus. Nakuha niyo? So sinabi ng Diyos sa atin yun eh, bago mo pa hilingin yung hinihiling mo, binigay na ng Diyos sa'yo. Bakit? Alam niya. Alam niya yung kailangan mong yun. May mga instances na hindi mo pa pinag-pray. Alam ni Jesus. So dito possible na nangyari ito eh. Nandito si Jesus, malayo sila, sumigaw sila kay Jesus. Jesus, maawa ka sa amin. Di ba? So ibig sabihin doon, may isip mo na even before, nung makita nila Jesus, dahil alam ni Jesus na yung puso nila mapagpakumbaba, pinagaling na sila ni Jesus. Kaya na-restore na yung boses nila. Kaya lang ito nga sabi niya, yung isa, naramdaman niya yung siya gumaling. Paano mo nararamdaman niya kayo gumaling? Naglalakad sila, di ba sabi niya, o sige na, punta kayo sa pari para humingi kayo ng health certificate na you are fit to work or you are healthy now. Healed ka na ng ketong mo, di ba? So papunta sila doon, 10 sila. And then biglang naramdaman nung isa, siya ay magaling na. At bumalik siya. Medyo napalayo na, di ba? Bumalik siya at sumigaw siya. Nagpatira pa kay Jesus at nagpasalamat. Anong nararamdaman ng taong pinagaling ni Jesus? Pag nagpagaling si Jesus, instant. Hindi gradual o hindi process. Halimbawa, gagawa ng miracle sa akin si God, kung bulag ako, instant na makakakita ako. Hindi yung 1 week, lilinaw, hindi ganon. So, makita mo yung miracle ni Jesus magpapagaling, real time, agad-agad, complete. Nakuha natin? Hindi yung hindi yung di ba nakakita tayo ng nagmi-miracle ng healing miracle crusade. There's nothing wrong with that. Pero makita mo naka-wheelchair and then nakatayo. So, it can be a kind of miracle. Pero ang tunay, kapag tunay na pinagaling ni Jesus yon, hindi na kailangan ang wheelchair. Talagang magiging back to normal siya, i-restore talaga siya. So dito, sumisigaw ng papuri sa Diyos. And then kagalingan ng Espiritu, ito yung hindi natin minimithi. Di ba? Lalo na pag may sakit ka, di ba, yung pain, mabuti nga ngayon, marami ng magandang pain reliever. Ito yung ayaw mo. So, hindi natin nakakalimutan natin na karamihan ng karamdaman, ang cause nun ay kasalanan. So ito dapat ang tinutumbok eh. Kasi yung katawan natin, kahit healthy ka, kahit maging health conscious ka, may expire yan. Tama? Kahit anong ingat mo sa katawan mo, nung sinilang tayo, binigyan na tayo ng Diyos ng number of our days. Siya rin nakakaalam hanggang kailan tayo mabubuhay. Merong bata, merong teenager, merong midlife, merong matanda na, meron namang 100 plus, di ba? Yung mga namatay sa atin ngayon, nakaburol ngayon, meron tayong 96. So parang maisip mo na si God ang nagbigay nun. Pero yung kagalingan ng Espiritu, ito yung hope natin.
Yung mga, mamaya meron tayong wake service do sa nanay ni Sister Vilma. 2 o'clock ata. 2 o'clock, kayo nyo 2 o'clock. 2 o'clock, so you can come doon. Mag-ano type. Ang hope natin sa nanay niya, maligtas siya. Pero ang point doon, kaya tayo magsa-service doon, hindi para doon sa pangalawa, para sa nanay para kay Susan, yung nanay ni Vilma. Pero ang punto talaga doon, yung mga taong buhay pa doon, na makarinig sila ng ebanghelyo, makapag-decide sila na maligtas sila. Kasi once na nandun na sa estado ng patay na yon, wala ka na magagawa doon. Kahit na ipagdasal mo pa yan, ipagtirik mo ng kandila, ipamisa mo yan. Nung buhay pa yon, yun ang pinagpipray natin noon. Pinagpipray natin yon na hipuin siya ng Diyos, magkaroon siya ng kaligtasan. Pero ngayon, wala na. Wala na magagawa yon. Ang magagawa lang natin doon para sa naiwanan, makomfort sila ng Diyos. At yung mga nakikinig doon, marinig nila na dapat pala habang buhay ako, magdi-decide ako saan ko gustong pumunta pag namatay ako, sa impyerno ba o sa langit. So that's the purpose nung ganun natin. So doon sabi niya, kagalingan ng Espiritu yung pinaka-number 1 na kailangan talaga natin. 16 sabi niya, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritan. Alam yung nagpatira pa, yung ginagawa ng mga Islam, yung gumaganon na yung mukha niya nasa lupa niya. So it's a very wonderful parang respect Parang reverence sa Diyos 'yun Na alam mo ikaw tao ka lang, itong kausap mo kaharap mo Diyos. So hindi hindi yan simple-simple lang. So pag nagpatira pa siya sa niya at nagpasalamat. Bakit siya nagpasalamat? Hindi natin alam, hindi sinabi ng Bible. So buong buhay niya siguro may sakit siyang ketong, di ba? So ang buong buhay niya, nandun siya sa labas ng kampo, disyerto, hindi mo alam kung saan siya kumakain ng pagkain niya. Pag araw, sobrang init kasi disyerto yon parang Saudi. Pagdating naman ng gabi, sobrang lamig naman. Siyempre, wala na makalapit at hindi na sila inaalala Ewan ko siguro, may tinatapunan sila ng pagkain o ano, pero makita mo yung puso niya, nagpasalamat bakit? Alam niya, ang Diyos ang nagpagaling sa kanya. At alam niya, walang imposible sa Diyos. At alam niya, sa Diyos lang siya pwedeng kumapit. Sa Diyos lang siya pwedeng tumawag. Kasi ang kapwa-tao niya, kahit pamilya niya, hindi na siya matulungan Pero ang Diyos, naniwala siya na matutulungan siya. So makikita mo itong nagpatiri pa sa paanan ng Jesus, nagpasalamat. Ang taong ito isang Samaritano. Ano yung mga Samaritano? Di ba, a chosen people are the Jews, mga Hudyo. Itong mga Samaritano, dahil katigasan ng mga Hudyo, itong mga piniling tao ng Diyos, itong mga holy nation, na sila dapat ang liligtas ng Diyos, gagamitin nila para sa atin, di ba? Kaya lang, matigas ang ulo nila, sumuway sila sa Diyos, hindi sila dapat mag-asawa ng hindi Hudyo. Ang ginawa nila, nag-asawa sila ng ibang mga lahi-lahi. So parang masasabi mong mistiso, yung mistisong Hudyo. Parang ngayon dito sa atin, di ba? Merong Pilipino, nag-mix ng Japanese, ng Korean. Ito mga mistiso, hindi na yung pure Pilipino. Kaya mga kulay natin, iba-iba, di ba? O di mo yung katabi mo, kakulay mo ba? O di ba, iba-iba. So meron na yung difference. Dahil dito, mga so sa kanila, chosen people sila, banal na nation sila, hindi sila nakikihalo sa mga Samaritano. Ang tingin nila sa kanila mababa. Pinili kami ng Diyos, parang ganon. Pero, ano nangyari? Kasi sa pagiging selfish nila, pagiging mayabang nila, in a sense, sorry for the word, na hindi nila sinusunod ng Diyos, kundi sinusunod niya yung mga Pariseo. Anong tinuturo ng mga Pariseo? Mga wrong doctrines na yung 10 Commandments nga, ginawa na ni God ng 2 Commandments, di ba? And then ginawa pa nilang 600. Mahigit 613 yung commandments nila. Parang, sabi ni Jesus, parang ayaw mo na nga akong maligtas Parang pinapahirapan para hindi maligtas. Samantalang si Jesus sabi, gawin ko na lang simple. 2 kautusan na lang. Anong kautusan? Sabi niya, mahalin mo ako ng buong pagkatao mo, ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo at mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero ganun pa man, tinuruan sila na ganun kaya hindi sumunod. Ang nangyari ngayon, hanggang ngayon, punta ka ng Israel, maraming Hudyo na hindi saved. Inaantay pa nila si Jesus na darating samantalang dumating na nakasama nila, hindi sila naniniwala. The same sa atin.
The same sa atin sa Pilipinas, huwag ka nang lalayo. Di ba, sinaselebrate natin ang Christmas. Ano yung Christmas? Oh, birthday ni Jesus, di ba? O sinaselebrate natin yung Holy Week. Ano yung Holy Week? O, di ba? Tapos, ang dami pa, o ang hirap pang paniwalaan na si Jesus ay Diyos, si Jesus ay namatay, hindi dahil may kasalanan siya. Siya'y pinatay dahil sa kasalanan ko, sa kasalanan mo. So hanggang ngayon, ang daming hindi naniniwala. This is the good news na namin, Jesus, yun lang naman eh. So the same dito. Sabi niya, ang tao ito Samaritano, itong mga Siyam, ibig sabihin, mga Hudyo, sila yung chosen people. Pero ano pinagaling sila ni Jesus nung ginawa nila? O tuloy-tuloy lang sila sa pari, di ba? O ngayon, the point is, bakit sinabi ni Jesus sa pari ka pumunta? Sabi niya, hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Tanong ni Jesus, nasaan ang Siyam? Yung Siyam nga, tuloy-tuloy sila sa pari. Itong pang Siyam, sumunod din siya, kaya lang nahuli na siya. Itong Siyam, hindi bumalik kay Jesus para magpasalamat. Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Dayuhan kasi hindi siya Hudyo. So kahit sa Pilipinas, merong nasi-save na Jews dito. May nasi-save na Chinese, may nasi-save na Korean. Pero yung mismong Pilipino, maraming hindi. Sa pinagdala sa akin ng Diyos bilang missionary, sa China, bawal. Pupugutan kami ng ulo doon kapag nahulihan ako ng Bible na ganito. Pero maniwala po kayo sa akin. Of course, ingat. Kapag na-share ko kapag nagtiwala ako sa kanya, alam kong hindi niya ako isusumbong, isasama ko siya sa isang missionary house, merong Jesus film. Jesus film, nakadub siya in Mandarin. Kasi hindi man ako marunong mag-Chinese pa. Nag-enroll lang ako ron para makapasok ako sa university. Pag nahuli ka ng Bible doon, patay ka sa public square para hindi ka gayahin. Pero sila, maniwala kayo sa akin, sila, na kapag napanood nila yon, kahit ating gabi pupuntahan ako ang dorm namin doon, parang hotel, kasi nagpapa-impress siya sa mga foreigners. And then kukulitin ka talaga, totoo ba yon? Totoo ba yung napanood natin? Totoo ba si Jesus? Totoo ba si Jesus? Punta ka sa ibang bansa, the same. Pero sa Pilipinas, si Chef may magandang balita, anong sasabihin niya sa'yo? Alam ko na yan. Narinig ko na yan. O nga, narinig mo na nga. Pero may desisyon ka na ba? Anak ka na ba ng Diyos? Meron, tinanggap mo na ba yung libreng regalo ng Panginoon? Siya na ba yung Diyos mo at Panginoon? O kaibigan ka na ba ng Diyos? Di ka nakaaway. Dito pinakamahirap mag-evangelize. Bakit? Alam na nila si Jesus, bata pa alam na yan eh. Ang sa pagtanda, kaya pag sinabi mo sa kanya tungkol kay Jesus, tama, sasabihin niya, alam ko na yan. Oh. And then, gusto mo bang tanggapin yung regalo? Libreng regalo ni Jesus na tinubos niya sa krus ng Kalbaryo. Ano sasabihin sa'yo? Sige po, Pastor, pagpipray ko po. Ha? Binibigyan ka ng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, tapos hindi mo man lang matanggap-tanggap na sa halip tanggapin mo, magpasalamat ka. Pagpipray mo pa, pag-iisipan mo pa. So nakakalungkot kuminsan, pero dito sabi niya, dayuhang ito. Hindi siya Hudyo, pero naniwala siya kay Jesus at naligtas ang kaluluwa niya. And then sabi niya dito, di ba, balikan ko lang yung ano. Sabi niya, magpatingin kayo sa mga pari. Bakit sa mga pari? Kasi meron silang batas na kapag ikaw ay may sakit, pag magaling ka na, magbabayad ka ng handog para sa kagalingan, handog para sa kabayaran ng kasalanan, di ba? Sinasabi ni Jesus, wala ako sa templo ng Jerusalem. Nandito si Jesus sa paalis ng Galilea, di ba? Nandito si Jesus. The same po ngayon, dito sa atin, yung glory ni God. Kung hindi natin siya nirerespeto, sa tingin mo yung glory ni God, mananatili dito? Hindi. Pwede tayo magganito, pwede tayo magsaya, pwede tayo maging maingay, pero walang mangyayari sa espiritu natin. Kasi ako hindi ko kayang abutin ang espiritu mo. Only the Spirit of Jesus. Parang speaker lang ako kung baga. So ito yung sinasabi niya, tumingin kayo doon. Kasi sabi ni Jesus, wala ang kaligtasan doon. Inalis ko na doon. Nasaan ang kaligtasan na? Kay Jesus na. Na kay Jesus na.
Pero pumunta kayo doon bilang respeto kasi nabubuhay kayo bilang, para sa atin, magpasakop ka sa gobyerno kasi nandito ka sa Pilipinas. Kaya sabi niya, maglakad sila, pumunta doon. And then balik tayo. And then sabi niya, templo para sa mga Hudyo, templo para sa mga Dayon at Hentil. So during their time, meron temple yung mga Jews. Pero itong mga mistiso nga, hindi sila pwedeng pumasok doon. So ginawa na, gumawa sila ng another temple. Pero nangyari, pag tinignan mo yung history, dito maraming naligtas kaysa doon. Bakit? Kasi gumawa sila ng yung religiosity nila. Remember, sabi ni Jesus, hindi yung pagiging religyoso mo. Ang tawag niya, ipokrito, na sa tingin mo, maliligtas mo yung sarili mo, kaya mo iligtas sa sarili mo. Ito yun. So mas maraming naligtas dito. At kasama tayo. Hentil, we are the Gentile. Kasi nireject nila si Jesus, pumunta sa Gentile, at ngayon tayong mga Pilipino, ginagamit ng Panginoon sa lahat ng sulok ng mundo para ipahayag ang Ebanghelyo at maraming naliligtas na foreigner na hindi Pilipino. And then sinabi niya sa 19, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at tumuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So ito yun eh. Pilipino ka, bata ka pa, kilala mo na si Jesus, naririnig mo na si Jesus. Lahat ng information kay Jesus alam mo na. Pero i-check mo, meron ka bang pananampalataya? Meron ka bang ang pananampalataya hindi lang yung naniniwala ka eh. It's beyond that. It's beyond that. Naniniwala ka na Diyos si Kristo. Ang pananampalataya, higit pa sa paniniwala, nananampalataya ka na hindi ka pababayaan ni Kristo. Ito yun. It's more than beyond do sa belief. Kaya pag tinanong mo, naniniwala kay Jesus, kilala ko si Jesus. Alam mo nga si Jesus. Pero kung meron kang faith o yung pananampalataya, dito ka maliligtas, dito ka magkakaroon ng relationship kay God. It's not your religion, kundi yung relationship sa Panginoon. Kaya konti lang ang sinabi ng Diyos maliligtas. Remember? Sinabi niya, merong malawak na daan, maraming gustong dumaan doon, at merong makitid na daan, konti lang dumadaan doon. Bakit? Dito sa makitid na daan, papunta ng langit to, wala kang pwedeng dalhin. Kahit yung kaligtasan mo, 100% regalo ng Diyos. All you have to do, accept it. Dito, pwede. Kahit anong pwede mong gawin dito. Mag-multiple asawa ka or mag-bisyo ka, pwede. Pero ito papunta ng hell. Ang malinaw sinabi ni Jesus na dito maraming dumadaan kasi wala nga ang bawal. Pero pagdating dito, konti lang ayaw nila. Pero ito papunta ng langit. So yung sinasabi ni Jesus, konti lang. Ang question doon, yung konting yon, ako naniniwala ako, malamang kasama kayo kasi nandito kayo eh. Bakit? Hindi dahil sa, kapag member ka ng ECF, hindi. Dahil dito, pinag-aaralan natin sa biyaya ng Diyos, kinikilala natin siya, at nagkakaroon tayo ng guidance paano tayo magiging anak ng Diyos, paano tayo magiging kaibigan ng Diyos. Because of the Bible na pinapangaral natin. So ito yon. Na naniniwala ako na possible kasama ka sa konting yon. And then tanong mo yung katabi mo, ikaw ba kasama ka? O ano sagot niya? Tanong mo kasama ka ba sa konti? Sabi daw niya, malay ko sa'yo. So ito yun, ang purpose ni God, yun nga, ayaw niyang, halimbawa mag-rapture bukas, ayaw niyang may maiwan dito. So kinaklaro natin, inuulit-ulit yun. Ano yung rapture? Anytime rapture will happen. Maniwala ka o hindi, rapture will happen. Ano yung rapture? Di ba, sinilang si Jesus, binayaran ang kasalanan natin, and then inilibing siya, nabuhay siya muli, pumunta siya ng langit, sabi niya, babalik siya, di ba? Itong pagbabalik niya, itong rapture, po hindi pa yung pagbabalik niya sa lupa. Ito yung sa ulap lang. Sabi niya, sa isang kisap mata, yung fraction, nanosecond lang, nanosecond. Yung ganun, maiksing-maiksi lang, magbabago lahat. Yung katawan mo, kung magbabago yung katawan mo na yung glorified body. Pero sabi niya, mauuna yung mga namatay. Mauna yung mga namatay. Bibigyan sila ng Diyos na glorified body, panglangit na katawan. And then, tayong nandito, biglang mawawala, sasalubungin ni Jesus sa alapaap, dadali niya sa langit.
Again, walang purgatory, walang purgatory. Yung mga hindi naniwala, walang tatak. Ano yung tatak mo? Si Jesus Christ, yung Holy Spirit nasa puso mo. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, dapat nandito sa puso mo, di ba? Yung walang ganon, may iiwan sila. And then meron pa silang chance na maligtas kasi merong 144,000 Jews na mga virgin na lalaki na hindi nakasiping sa babae, parang symbolic na malinis, banal, patuloy silang mag-evangelize. Pero mahirap kasi ang maghahari sa lupa ng 7 years tribulation ng demonyo na. And then after nun, magkakaroon na ng yung millennial kingdom, ito na yung second coming. Second coming, bababa mismo si Jesus sa lupa. Kasama niya yung lahat ng na-rapture, naniwala sa kanya, yung lahat ng namatay na binigyan ng katawang panglangit, kasama niya maghahari dito. At ang mangyayari sa lupang yon, 1,000 years, maiksi lang yon sa kanya kasi ibabalik yung age natin before. Remember si Adan, namatay siya ng 930 years old siyang namatay. So parang one lifetime lang yon. So yung konting yon, sabi niya, ito yung sabi ng Diyos na kahit ngayon, china-challenge kanya, rapture will come, kasama ka ba? Tanong katabi mo, hindi kaya maiwan? O sagutin mo, hindi, sigurado ako. Kasi nasa akin si Jesus dapat. Sigurado ako na hindi ako maiiwan, di ba? Hindi ko maiiwan. Kasi nanampalataya ako kay Jesus, naniwala ako sa Kanya, sigurado ako makakasama. Kaya, merong joke. Joke lang to, joke lang. Merong joke na, pagdating na mo ng langit, alimbawa, sigurado kang pupunta ng langit, di ba? Pagdating mong langit, magugulat ka. Yung mga hindi mo inaasahang nandun. Tapos yung inaasahan mong, akala mo Kristiyano, akala mo ligtas, wala dun. So tanungin mo yung katabi mo, nandun ka kaya pagpunta ko ron? Sigurado ka, di ba? Kung sigurado ka, tanungin mo siya, ikaw kaya, makikita kaya ka doon? So yun ang bottom line ni God. Even today, salvation is today. Hindi mo maintindihan lahat, pero God gusto ko pong mag-trust sa'yo. Gusto ko, tulungan mo po ako. Ayoko pong maiwan. Ayoko pong sa impyerno. Tulungan mo po ako. Hindi ko maintindihan po yung lahat, pero gusto ko pong maging anak mo ako. Gusto ko pong maging kaibigan mo ako. Yun lang eh. And then, God will deposit. Ano yung di-deposit niya? Paunang bayad sa puso mo. Yung Holy Spirit. And this God will be the one to explain everything. Hindi ko makayang explain lahat yan. Pero kapag nanampalataya ka, in-invite mo si Jesus sa puso mo, titira sila dyan sa puso mo, sila yung mag-explain sa'yo na hindi ko kayang abutin o hindi ko ma-explain. Kaya yung konting yan, makakasama ka. Again, pinag-usapan natin common grace, ginagawa ni God kahit dito, pero hindi ko alam, ikaw ang nakakalamang Diyos lang kung magkaroon kayo ng relationship. Ito sana yung, higit pa sa common grace, yung grace niya na magiging anak ka niya. And then ito yung makikita mo sa puso mo kahit now. Salamat po dahil ginawa mo po kong anak. Ginawa mo pong adopted son and daughter. Salamat po, pinagaling mo po yung karamdaman ko. Salamat po, meron po akong pag-asa na hindi po ako pupunta ng impyerno. At salamat po, dahil sa biyaya mo nga po, niligtas mo ako sa kasalanan, niligtas mo ako sa kaparusahan ng kasalanan na sa impyerno po yon. Imagine mo yon. Kapag naintindihan mo yon, araw-araw, nandun ang puso mong puno-puno ng pasasalamat, di ba? Kasi sure ka na sa langit ka pupunta. Sure ka na meron kang Holy Spirit sa puso mo. Anong ebidensya na meron kang Holy Spirit sa puso mo? Unti-unti merong transformation sa buhay mo. Hindi yun gawa ni pastor, hindi yun gawa ng kung sino man. Kundi makita mo, by the power of God, may nagbabago sa sarili mo. Gawa ng Diyos yun. At sabi ng Diyos, tatapusin niya ano man ang sinimulan niya sa iyo. Pinangahawakan natin yon, tatapusin ng Diyos. It is a process. It might be a very long process, pero God, alam ko po, tatapusin mo po yung sinimulan mo po sa akin. Di ba? It's a beautiful truth na sinasabi ng Diyos. Then nandito to sa fallen word. Alam natin itong mundo. Nag-expect ka na things will get better? Hindi. Sinabi ng Diyos, hindi. Worse things are yet to come. Paggrabe po ng paggrabe dito sa mundo. Hindi ka naman pwedeng umalis sa mundo, di ba? Saan ka pupunta? Wala kang
Hindi ka pwede pumunta ng Pluto, ng Mars, di ba? So dito ka sa Earth, wala kang choice. Pero fallen world to. So anong gagawin mo lang doon? With Jesus, huwag ka mag-alala. Makakayanan mo. Kasi kasama mong Diyos. Pero pag wala kang Diyos, believe me, hindi mo makakayanan. Simpleng problema lang po. Alam natin yan, di ba? Pero pag naalala mo na si Jesus nandyan, alam mo merong Diyos na makapangyarihan, nagkakaroon ka ng hope, di ba? Nagkakaroon ka ng pag-asa. Ito yun eh. Ito yun na kahit, alam mo sa dilim ng buhay, di ba? Fallen world tayo. Dilim ng buhay, makakita ka ng konting liwanag, di ba? Pag madilim na madilim, it makes sense yung liwanag na yon, di ba? Parang ganun eh, magkaroon ka ng pag-asa dahil sa relationship mo. So para matanda lang natin siya, doon sa lesson natin, nakita natin yung Diyos na nagpapagaling and then Diyos na nagpapatawad. At ang pinaka-importante, kapag naligtas ka na, yung Diyos na dapat, kita yung dapat, it is a must. Ibig sabihin, required ka talaga. Kung talagang anak ka ng Diyos, automatic yun. Na pag Sabado pa lang, parang excited ka nang pupunta ng simbahan, di ba? So nakikita ko dyan yung nagmamadali na kahit inihingal na, nagmamadali ng abutin yung 10:30. So ano man yung reason yon, pero umaabot siya ng 10:30, natutuwang Diyos doon. Ibig sabihin, merong konti, maring konti pa, hindi natin lang konti o malaki man sa puso mo na merong desire. Remember, every good desires comes from the Lord. Bigay ng Diyos yon, sa wala tayong pagmalaki. Kaya ito sabi niya, siya nagpapagaling, pero ang gusto ng Diyos, ito, number 3. Parang wag ka doon sa 9, pinagaling sila ng Diyos, pero hindi sila umabot dito. Ibig sabihin, hindi nangyari yung number 2. Nakuha? This is the common grace. Kahit ngayon, may mga karamdaman sa atin, common grace, pwedeng pagalingin ng Diyos lahat para yung 10 ketongin. Pero kapag hindi umabot dito, hindi nagkaroon ng kapatawaran, hindi siya abot dito. Nakuha? And then sinamba niya yung Diyos kasi out of the 10 na nakatanggap ng common grace, pinagaling ng Diyos yung 10, pero isa yung nagbalik. Tanungin mo katabi mo, saan ka doon? Sa 9 o sa 1? Tanungin mo siya para... Ayaw niya kausapin. Kausapin mo na yung katabi mo. Tanungin, sana dong ikaw yung isa. Sana ikaw yung isa. So yung bottom line niya, sana ikaw yung isa kasi yung gusto ni Jesus magkaroon ng kaligtasan. So tayo po'y tumayo para sa... Ama, salamat po sa salita mo na ibigay mo po sa amin. At tunay nga po ang mga kwento mo na maring hindi tunay na pangyayari, pero ginusto mo po para magkaroon po matutunan po kami ng mga bagay na hindi po namin malalaman kundi mo po kami tutulungan at lalo na po yung kaligtasan. Nawa o Diyos, naniniwala po ako na nandito kami dahil isa kami doon sa 10 yon. 10 yon o Diyos na bumalik po sa iyo para magpuri, para magpasalamat po sa iyo. Kaya ngayong umaga o Diyos, salamat din po na maalala po namin sa pamamagitan po ng Holy Communion, yung sabi mo, parati po naming alalahanin kung paano po binayaran ang mga kasalanan po namin. Kaya gusto ka po namin parangalan o Diyos sa